Okay, dito tayo ngayon sa Clutch Master issue. Issue nito is size pala nito is 1316. Clutch ito ng 4HF1 na makina nakakabit sa Isuzu Elf. Yung issue nito is lumulusot yung clutch, tapos minsan meron. Pag inapak mo bigla, meron siyang clutch. Tapos pag naka-steady ka, dahan-dahan siyang nawawala. Tapos iipit na yung cambio, hindi mo na ma-release. Okay, yun yung problema nito. Pero ito walang tagas yung clutch niya sa baba tsaka sa taas. Okay, kasi yung problema nito yung rubber niya, yung wheel cap, yung rubber cap pala nito yung problema. Okay, sa mga subscriber ko pala, maraming salamat sa mga bago kong subscribers na nag-subscribe, at saka sa mag-subscribe pa lang, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong sa akin yung pag-subscribe nyo. Okay, maraming salamat sa inyo guys. Okay, yung problema nito is yung rubber cap nya. Ayan, yung malapit sa may spring, yun yung problema nung clutch na to. Yung housing nito sa loob is okay pa, makinis pa. Ayan, size nito, ayan, 1316 yung size. Okay, medyo malabo lang, hindi lang masyado makita kasi replacement na lang din kasi itong pyesa na to. Okay, pero yung size nito 1316. Okay, ito yung loob nya. Yan, makinis pa yan. Kaya gagawin ko rito, lilihain ko lang ng 1,000 na liha. Pakikinisin ko lang to, ipapalis ko lang, saka papalitan ko ng bago repair kit. Malinis pang loob niyan, maganda pa, oh, wala pang gasgas. Tapos pag nag-iayos kayo nito, sasabay na rin yung reservoir nya, yung lagay ng brake fluid, lilinisin. Kasi doon minsan nagpuputik doon, yun yung sumisira nitong rubber cap nya. Ito, ayan, oh, puro na siya gas-gas. Butas na yan. Okay, ito siya. Papalitan na natin to ng buo, yung ganito, buong ganito lahat papalitan na natin. Ayan, oh, tagos na yan, oh, ayan, oh, punit na. Okay, kasi gamit na gamit din kasi naman tong clutch ng truck na to, kasi laging dumadaan ito sa traffic, nata-traffic lagi, kaya gamit na gamit yung clutch. Sa yung problema nito, pag ganito yung sira, yung mararamdaman mo sa sasakyan is pag apak mo, walang clutch, malambot, lusot siya. Tapos minsan pag naapakan mo siya bigla or binumba mo, magkaroon siya ng clutch, makakambyo ka. Pero pag nagbabad ka ng kunting tagal lang pag-apak ng clutch, magkaroon siya ng parang kakadyot. Kung makadyot siya, tapos yung cambio mo is hindi mo na mai-neutral. Minsan mamamatay na yung makina, mamatayan ka na ng makina. Tapos minsan hindi mo maipasok yung cambio nya, tumitigas siya, lumalambot pala. Okay, kaya gagawin natin dito is repair kit lang muna, kapalitan natin. Okay, pag umulit pa, pag hindi tumagal yung bagong repair kit dito, tsaka na natin papalitan ng buo. Okay, okay pa to, maganda pa yung loob. Importante lang naman yung loob, hindi bali yung ganyan yung mukha ng labas. Okay, ito na yung repair kit natin. Meron na tayong repair kit 1316, Sikin ang brand. Ayan, ngayon kakabit na natin to. Okay, punas-punas natin muna. Ito yung repair kit nya.
Ayan. Okay. May date. Tapos may spring to na mahaba sa dulo. Ayan. Ayan. Okay. Kakabit lang natin dito. Ayan. Sa mga nanonood ng video ko na to, sa nakapanood hanggang dito, maraming salamat sa inyo. Pa-subscribe na lang, like and share, comment kung may ma-comment kayo, tsaka pa-click ng notification bell. Okay, pag nagpasok nito, iikot-ikot natin ganito. Ayan. Okay. Kasi pag hindi mo kasi inikot-ikot yan, tapos direkta mong tinulak papasok sa loob, may posible siyang sasabit dito sa may labi ng snap ring lock niya. Kaya pag sumabit yan, wala na, finish na siya, magkaroon na siya ng damage. Pwede siyang bumigay kaagad pag ginamit na siya. Okay, ito yung boots niya, tapos kakabit na natin to dun sa katawan, sa booster. Okay. Sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga bagong nag-subscribe, tapos magsa-subscribe pa lang, maraming salamat. Okay, ito na, kakabit na natin to. Okay, medyo may problema na tong ano niya, hindi na maganda yung steel tube nito, pero okay pa naman to. No problem to, okay pa to. Okay, kakabit na natin dito. Ayan, bilisan na natin dito guys kasi malapit na tayong maulanan. Nagbabadya na naman ng ulan. Medyo gipit yung posisyon natin kasi may sasakyan din nakaparada sa gilid natin. Ayan, hindi tayo makabukas ng pinto ng todo, kaya patagilid ang posisyon natin. Ayan, ito yung steel tube na. Ayan. Ito na ginamit ko kasi medyo masakit na yung daliri ko kakapihit. Nabasa na yung gloves natin. Okay. Pupunuin natin itong reservoir nya. Tapos dito na tayo magbi-bleed sa may muna dito. Ayan. Pag okay na dito, kahit hindi na tayo mag-bleed sa baba, pero bi-bleed na rin natin. Hindi ko na siguro bibidyohan yung pag-bleed sa baba. Dito na muna tayo para mabilis mag-bleed. Pati dun sa baba pa, i-bleed na rin natin para mapasukan natin yung mga lumang brake fluid. Ayan. Bumba-bumba tayo dito, tapos pigil, tapos bukas para lumabas yung hangin. Ayan, bumba-bumba. Tapos bleed. Ayan. Okay. Bumba-bumba. Tapos press. Tapos bleed. Ayan, steady mo lang. Tapos bleed mo, buksan mo yung fittings para lumabas yung hangin. Kasi pag hindi mo pinigilan yan, hindi rin lalabas din yung hangin. Okay, okay na to. Bubuhusan na lang natin itong ng sabon, tubig na may sabon para yung ito lang, yung basa lang. Okay, start na natin to para matesting na natin kung papasok na yung cambio. Okay, okay na, pumapasok na. Ayan, swabe na, ayos na to. Okay, pwede na to harabas ulit ng driver. Okay, maraming salamat sa nanood. Please subscribe guys, like and share, comment kung may ma-comment kayo. Thank you.